Mapagpalang araw sa mga nanonood at sa mga nanonood pa lang ng video na ito. Ating pag-usapan ang mga bagay na patungkol sa mga sinasabi ng Biblia na makatutulong sa atin na maunawaan ang salita ng Diyos at ang hiwagang nais ipabatid sa atin ng Panginoon. Pag-uusapan natin sa video na ito ang tanong patungkol sa bakit nga ba kailangan ng tao ang Panginoong Hesus. Maraming bagay ang pwedeng isagot sa katanungang ito sang-ayon sa pangangailangan ng tao sa kabuuan ng aspeto ng kanyang pangangailangan. Narito ang pisikal, material, pinansyal, emosyonal, mental at espiritual. Ngunit ating pag-uusapan ang patungkol sa espiritual. Sa bagay, ito ang unang nais maayos ng Diyos sa tao. Ating pag-usapan ang tanong na ito. Sinasabi ng Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Malinaw na sinasabi ng talata na may kapahamakang naghihintay sa tao dahil sa kanyang kasalanan. Ito ang kamatayan. Tandaan natin, ang Biblia ay may tinutukoy ng dalawang klaseng kamatayan. Ito ang pisikal at espiritual. Ang kamatayang tinutukoy ng talata ay ang kamatayang espiritual, kung saan mangyayari ito sa pamamagitan ng impyerno na sinasaad sa Pahayag 21:8, kung saan ang huling hantungan ng mga tao na matatagpo ang nagkasala at kabayaran sa kanilang mga kasalanan. Sinasabi din ng Roma 3:10, gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala sa harap ng Diyos. Totoo naman, sapagkat lahat ay talagang nakitang walang hindi nagkasala. Sa isip, sa salita, lalo na sa gawa. Ang nagnakaw ng piso at nagnakaw ng milyon, parehas magnanakaw. At maraming tao ang sasagot, kapwa tayo nagkasala, at kakaunti ang makapagsasabi na di siya nagkasala. Kung meron man, hindi niya alam na nagkasala siya. Pero nais ko ipabatid na kung ang isang tao hino-hold up, ang kailangan niya ay pulis. Kung ang tao ay nasusunugan, kailangan niya ay bumbero. Pero kung ang tao ay nasa bingit ng kamatayan ng kanyang espiritu dahil sa kanyang kasalanan, ang tanging kailangan niya ay makapagliligtas sa kanya, at ito ay ang Panginoong Hesus lamang. Ito din ang malaking dahilan bakit natin kailangan ng Panginoong Hesus, sapagkat sinasabi ng Gawa 4:12, walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Hesus lang. Dahil hindi tayo kayang iligtas sa kapamakan ng taong mayaman o ng mga mahal natin sa buhay o ng makapangyarihan sa mundong ito, kahit ang pinakamalakas na atleta sa mundong ito, dahil ang lahat ay kapwa kailangan ng manunubos na magliligtas sa Kanya. Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang makagagawa nito kung ating tatanggapin ng Panginoong Hesus sa puso natin at sa buhay natin. Malinaw din sinasabi ng Biblia na hindi tayo maliligtas sa kapamakan sa pamamagitan ng mabuting gawa. Efeso 2:8-9. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Malinaw ang sinasabi ng talata, sapagkat kung sa pamamagitan ng mabuting gawa maliligtas ang tao, kawawa naman ang mga bedridden, sapagkat buong buhay niya kailangan ng mabuting gawa ng mga taong nakapaligid sa kanya, at mahirap para sa kanya na makagawa ng mabuting gawa sa kapwa. Ganon din naman ang mga namamalimos na walang kakayanan makagawa ng mabuting gawa dahil sa buong buhay nila umaasa sa gawa ng iba. Kung ang qualification ng Diyos para maligtas ay mabuting gawa, marami din ang magmamalaki sa harap ng Diyos na dahil sila'y gumawa para sa iba, kaya dapat silang maligtas. Na ang dapat ay gumagawa tayo ng mabuti kasi tayo ay iniligtas ng Panginoong Hesus at hindi tayo gumagawa para maligtas. Ngunit ito ang magandang plano ng Diyos. Kailangan ng isang tao manampalataya sa Panginoon para maligtas at maniwala na namatay ang Panginoong Hesus para sa kanya.
Sinasabi din ng Roma 6:23, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. May libreng kaloob ang Diyos sa mga taong nasa kapahamakan. Ito ang buhay na walang hanggan na tanging ang Diyos lamang ang may kakayanan na makapagbigay sa tao at hindi ang mundong ito. At ang kondisyon sa inaalok ng buhay na walang hanggan ay matatagpuan sa Juan 3:16, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais kong pagtuunan ng pansin sa talatang ito ang salitang sino man. Ang kaligtasang inaalok ng Diyos sa tao ay walang pinipili. Kahit sino, mahirap, mayaman, matanda, bata, babae o lalaki, basta buong puso magsisisi sa kanyang kasalanan at buong pusong tatanggapin ng Diyos sa buhay niya na lubos na nagmamahal sa atin. Sapagkat kung di tayo mahal ng Diyos, hindi na dapat tayo naligtas o namatay ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Pero kagaya ng sinasabi ng talata, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos dahil siya ang Diyos ng pag-ibig. Ayon sa aklat ng Juan 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Pinapakita ng talata ang katotohanan na hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Lahat ay inilikha, ngunit hindi lahat ay anak ng Diyos. Ang Panginoong Hesus lamang ang magiging dahilan bakit tayo magiging anak ng Diyos kung tayo sasampalataya sa Kanya at aamin ng ating mga kasalanan, tapat at banal niya tayong patatawarin. Ito din ang dahilan bakit kailangan natin ang Panginoong Hesus. Nawa, nakita natin ang mga dahilan bakit natin kailangan ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Liban sa Kanya, walang kaligtasan na masusumpungan. Nawa marami tayong natutunan sa video na ito. Maraming salamat at God bless.